Good morning po sa bawat isa, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, at sa ating mag-aaral ng Mahabang Parang National High School. Good morning po sa ating lahat. At ako po si Christian Trilles, one of the resource speaker ng Campus Wakers Movement. Maraming salamat po sa pag-aanyaya po sa amin na makapagsalita po dito sa inyo pong webinar, and it's an honor for us po na makapagsalita muli at makapagbahagi po kami ng ideas po. Maraming salamat po sa bumubuo po ng Mahabang Parang National High School, sa ating principal, sa buong staff, sa teaching staff ng Mahabang Parang National High School. Maraming salamat po. And today, we are talking about mental health. So, pasadahan na po natin yung topic natin, yung ating theme na pinamagataang positibong mental health, tugon sa ligtas na balik-aral ng mga batang parang or parang. So yan. Good morning po muli sa ating lahat. Ito ay patungkol sa mental health. So ngayon tayo ay nagbabalik, paaralan na, face to face na tayo mga student, no? Ang saya-saya. Ang saya lang pong tignan na makita po yung mga estudyante na naka-uniform, naglalakad sa labas, and naka na ang cute lang tignan. Nakyutan lang po ako tingnan na makita yung mga kabataan, yung mga estudyante wearing uniform, unified, no? Yung uniform na sinusuot na uniform, tas naglalakad sa labas, pupunta sa school. Ang nakakamiss lang pong tingnan, di ba? Kasi huli po nating nakita 2020 pa po, no? So sobrang nakakamiss na makita yung mga estudyante po natin na bumabalik po sa ating paaralan. Pero kailangan pa din po uh, ng health protocols pa din po, di ba? Wearing face mask, social distancing, and also magsuot ng maglagay ng alcohol, magpunas ng alcohol, and dapat lagi malinis ang katawan. So ayun lang po, at tayo po ay magsimula na sa ating topic for this day. Ayan, mental health. So napakalawak po nitong usapin na to, no? So sa loob ng 2 taon ng pagkakakulong natin sa loob ng ating tahanan, no? Marami tayong na-realize, no? Marami tayong naiisip, marami tayong mga bagay-bagay na nare-realize habang nasa loob lang tayo ng ating mga tahanan, di ba? Yung mga bagay, yung mga pagkakamali natin sa buhay, naalala natin yan, eh. Di ba? Yung mga tama pa ba yung ginawa ko? Tama ba yung mga pinagagawa ko sa buhay, di ba? Dun sa pag-post natin, 2 years tayo nag-post sa ating mga social life, di ba? Hindi na siya katulad nung dati. Marami tayong na-realize. So mag-comment kayo kung marami kayong na-realize na mga bagay-bagay. Just comment realize. Yan. Para nakikita natin na may participation po yung bawat student, no. So yan, marami tayong na-realize sa pag-post natin for a while, 'di ba? Ako I'm a visual artist po. Nagdo-drawing po ako, nagle-layout po ako sa computer ng mga posters, flyers, banners, pubmats. And kapag gumagawa po ako, may mga times na nagsasawa ako na hindi ko nakikita hindi ko nakikita na maganda na yung nakikita ko na parang may mali na doon sa ginagawa. Kaya ang ginagawa ko, nagpo-pause muna ako for a while. Tinitingnan ko muna kung tama pa ba yung ginagawa ko, may okay pa ba to, parang hindi na. So parang wala nang patutunguhan yung ginagawa ko. So nagpo-pause muna ako, papahinga muna ako, or iinom muna ako ng kape, kakain muna ako, o kaya maglalakad muna ako sa labas bago
bago ko simulan ulit yung ginagawa ko. So parang ganun yung nangyari sa atin, no? Now, maraming yun ang talaga that yung panahon na talaga yung nag-pause sa bawat isa sa atin na baka may mali na tayong nagagawa, may mali na tayong ginagawa, di ba? So panahon na yung nagdikta, no? So ayun, maraming nangyari sa loob ng 2 taon, di ba? Pinag-overthink tayo ng COVID, di ba? Nagkaroon tayo ng mga agam-agam sa puso natin na matatapos pa ba to? Katapusan na ba? Mamamatay na ba tayong lahat dahil sa COVID? 'Di ba? Ang dami nag-overthink na tayo na wala nang pag-asa, 'di ba? Na baka niloloko na lang pala tayo ng mga tao, 'di ba? Ang dami nating iniisip na na negative, 'di ba? More on negative thinking na lang tayo. Nawala na sa atin yung positive, 'di ba? So, sabi dito, mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. And it affects how we think, how we feel, and how we act. So lahat ng ginagawa natin, lahat ng nararamdaman natin ay nagsisimula yan dito sa ating utak. So kapag ka na-register ng utak mo na ito yung gagawin mo, ayun yung gagawin ng buong katawan mo. Halimbawa, pag napaso ka, na inawakan mo yung kaldero, nahawakan mo yung kaldero. Ba't man mga hawakan yung mainit na kaldero, di ba? Diba? Pag nahawakan mo yung kaldero, hindi mo pa marirealize yun. Pero pag na-stimulate na napunta na sa utak na mainit yan, wag mong hawakan, magta-transfer yan papunta sa every part ng body mo, lalo na dun sa part na nahawak na nakahawak nung mainit na kaldero. And sasabihin nung i-register ng utak dun sa daliri, sa kamay, mainit yan, ba? And doon na transfer yung ganun mag-transfer yung utak papunta sa ating katawan. So ganun din sa ating emotions. Kapag ka naisip na ng utak natin na halimbawa nanonood tayo ng TV, 'di ba? Nanonood tayo ng TV or nanonood tayo ng video or naglalaro tayo ng mobile games, 'di ba? Kapag halimbawa sa mga K-pop fan, 'di ba? Sa mga K-drama, nanonood ng K-drama diyan, kaway-kaway, 'di ba? Kapag ka nakita mo yung dito yung paborito mong dito Korean actor or Korean actress, 'di ba? Na kinikilig ka talaga, 'di ba? Kapag ka na-register yun na ng utak mo na ito dito ako kinikilig, ayun yung utak mo magre-register, kinikilig ako dun sa taong yun. Tapos pupunta siya sa puso mo and then magre-react na siya sa buong katawan mo. 'Di ba minsan lalo na yung mga babae, 'di ba, yung sa sobrang kilig, 'di ba, nangahampas, 'di ba? Nangahampas ng ganyan, 'di ba? Hinahampas yung katabi, kahit sino katabi, hinahampas 'yan, 'di ba? O kaya kung walang katabi, yung unan halos sirain, 'di ba? So ganun yung response ng utak sa atin. What we tag dito, ganun din sa ating mga gagawin. Gagawa ka ba ng tama o gagawa ka ng mali, 'di ba? Kapag ka na-register ng utak mo na gumawa ng tama, gagawa ng tama yan. Yung kamay at paa mo, gagawa ng tama yan. Pero pag mali yung ni-register ng utak mo, mali yung gagawin yan. Diba? Kasi kung ano yung puno, siya ang bunga. Diba? So it affects how we think, we feel, and we act. So, it's not about sa isip lang. It's also emotional din and psychological and also social well-being. So yan, yung mga taong nasa paligid mo. So yan. Sabi nga, if you watch Avatar Legend of Korra, sabi nung Tito Nezuko named Iroh, your
reality, or your emotion will become your reality. So, pag sinabi mong your emotion will become your reality, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nasa loob-loob mo, ayun yung magiging katotohanan. Gagets niyo ba? Kung ano yung, halimbawa, malungkot ka, edi malungkot din yung gestures mo. 'Di ba? Malungkot yung mukha mo, 'di ba? Pag galit yung puso mo, pag galit yung utak mo, galit ka din. 'Di ba? Galit yung gesture ng mukha mo, galit yung mga action mo, 'di ba? Galit din yung ilalabas ng bibig mo. Puro galit, 'di ba? Halimbawa, nakarinig ka na pinagalitan ka ng magulang mo, basta galit ka din, 'di ba? So magagalit ka na-register ng utak mo na nagalit ka. Sige, magalit ka, sabi ng utak mo. Ni-register na transfer sa buong katawan mo na dapat kang magalit. Ayun yung ibubuga ng bibig mo. Puro galit, puro sama ng loob, di ba? Naiintindihan niyo po ba? Our mind is the mastermind of all, di ba? So ito yung mastermind of all. Kaya kailangan nating mag-ingat, kailangan nating ingatan ng ating isip. Okay ba 'yun? Kailangan yung isip natin is maayos, kailangan laging positive lang tayo, kasi kapag ka negative yung nasa utak natin, kapag ka negative yung laman ng isip natin, if you are entertaining negative thoughts, you will have negative life. Diba? Ganun lang kasimple. Kapag ka meron kang negative thoughts, you will have a negative life. Bakit? Kasi your emotion will become your reality. That's it. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Kapag ka negative yung laman ng isip mo, negative din yung gagawin mo. Negative din yung sasabihin mo. 'Di ba? Hindi ka makakapagsabi ng magagandang salita kapag ka negative na yung utak mo, negative yung emotion mo. Hindi ganon. Once na you are filled your mind, your heart with positive mental attitude, dun lang mangyayari na makakapag-isip ka, makakapagsalita ka, makakagawa ka ng positive sa sarili mo and also sa ibang tao. So, what are the causes of mental health problems? So, isa-isahin natin. So, childhood abuse, trauma or neglect, 'di ba? One of the reason kung bakit ang isang kabataan ay nagkakaroon ng mental health problem because naabuso sila nung pagkabata, verbal or sexual abuse or physical abuse, laging binubugbog ng magulang o nung nakasama sa bahay. Ganun. May trauma, may mga traumatic experience na nangyari, like namatay yung magulang sa harapan niya, like something like that, 'di ba? And neglect, lagi nakakalimutan yung hindi siya yung paborito, 'di ba? Yung parang hindi siya pinapansin, ganun, hindi lagi siya yung pinapansin, ganun yung mga. And alam niyo ba na yung mental health illness or problems, 50% ay nagsisimula by the age of 14. So kung 14 years old ka ngayon, ingatan mo na yung isip mo, ingatan mo na yung mindset mo. Kasi pag tinamaan ka ng mental health, pag naging negative na yung utak mo at the age of 14, baka hindi mo na mapigilan yan. And 3/4 nun ay galing sa ages of 24 years old. So karamihan 50%, kalahati mga student, yung mga teacher and also mga parents, 50%, kalahati po ay nagsisimula by the age of 14 years old po. Nagsisimula yung mga mental health illness po ng isang tao. So kung yung anak nyo po or yung student nyo po
ay 14 years old, no, ingatan po natin yung ating ang ating isipan. Ayan. And also number 2, social isolation or loneliness. Yung laging emo. Yan. Ayan yung one of the causes of mental health problems. So yung gusto laging mapag-isa, 'di ba? Nilalayo niya yung sarili niya sa iba, ayaw niya makipagkaibigan, something like that. And number 3 yung discrimination. So yung discrimination and racism. Halimbawa, siya lang yung yung maitim. Yung itim-itim mo, bawal ka dito, ganun. So yun, racism yun, discrimination yun. So nagiging cause siya ng mental health problem. So kung ikaw bully ka, ganun yung bibig mo, please lang itigil mo na yan. Yan. So para baka makasira ka pa ng future ng iba. So yan. Yan. Yung marami mga tao na marami mga kabataan na ganyan, yung sobrang bully, yung hindi nila titigilan hangga't hindi tawag dito, yung hindi na umiiyak, 'di ba? So nakakalungkot lang. So iwasan po natin yung discrimination sa iba, yung porke siya lang yung maitim sa klase, aasarin mo na, yung itim-itim mo, ay pangit mo, kulot ka, o 'di ba? Wala kang ngipin, ang dami mong tigyawat, 'di ba? Hindi i-stop po natin yung mga ganong pananalita. And number 4 is social disadvantage, poverty, or debt. Social disadvantage. So, nakakaapekto din sa mental health ng isang tao yung social disadvantage. So, parang ikaw ay yung nasa laylayan ng lipunan, no? Kahirapan, 'di ba? Nagiging sanhi din siya ng mental health problem, 'di ba? Na mahirap lang ako, ganto na lang ako, sabi ng mama ko, ganto na lang kami. Pagkatapos ng high school, hindi na ako pag-aaralin kasi mahirap lang kami, 'di ba? Something like that. Sobrang nakakalungkot na isipin na may mga gantong senaryo, 'di ba? So kailangan nating bantayan ito. And next is losing someone close to you. So yan, may namatay na sobrang close sa iyo, talagang one of the cause of mental health problem. So severe or long term stress. So sobrang buong buhay mo stress ka na, 'di ba? 'Di ba? So having long term physical health condition. So may mga kapansanan, may mga sakit internal, and also yung mga PWD po natin, mga kabataan, classmate. Wag po natin silang bulihin. Wag natin silang asarin dahil sa kanilang nararamdaman, dahil sa kanilang kapansanan, kasi hindi natin alam yung nararamdaman nila. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila dahil dun sa kapansanan nila. 'Di ba? So alisin natin yung marami I experience so many of that. Ako sobrang tahimik ako, and I am also a victim of bully. Dahil tahimik ako, binubully ako. 'Di ba? Binubully ako dati nung estudyante ako, nung elementary ako, kasi sobrang mahihayin ako, hindi ako nagsasalita. Kaya yun, nagkakaroon sila ng advantage sa akin, na bulihin nila ako. Yung hubaran nila ako sa harapan ng madaming sa corridor ng school namin. So sobrang nakakababa siya ng self-esteem. So yan. And marami pa mga dahilan para magkaroon ng mental health problems, and kailangan natin itong tapusin kaagad. Tama po ba? And how to prevent mental health problems. Number 1, talk to someone. So yan, lagi mong tatandaan, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, if you are kung naranasan mo na yung isa dito sa causes na binasa natin kanina,
sa nabanggit po natin kanina, lagi mong tatandaan, you must talk to someone that you can trust. Diba? Nandyan yung family members mo, nandyan yung mga magulang mo, nandyan yung teachers mo, lalo na physical na tayo, face to face tayo ngayon, diba? So, meron tayo mga supporting system na nandyan para kausapin, para tulungan ka sa lahat ng issue mo sa buhay, para tulungan ka sa mental health mo. Kailangan nating i-prevent, kailangan nating iwasan na yung mental health natin ay lumala pa, yung mental health problems natin ay lumala pa. Sabi dun sa, as I research, ang mental health illness ay wala pang cure. Kaya kaya ngayon pa lang dapat i-prevent na natin. So meron nga tayong kasabihan na prevention is better than cure, 'di ba po? So we need to prevent our mind sa mga sakit natin sa ating mga isip, 'di ba? So you are not alone. Lagi mong tatandaan na kapag ka naguguluhan ka na, nahihirapan ka na, lagi mong isipin na may taong handang kumausap sa'yo. Nandiyan yung family mo, nandiyan yung teachers mo, may mga kaibigan ka na nandyan. Yung mga pinagkakatiwalaan mo, talk to them. Talk to them. Yun lang yung gusto kong iwan sa'yo. Sa bawat isa sa atin, makipag-usap ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. Diba? Lahat ng stress mo, ibigay mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Diba? So, kumbaga siya yung magiging sponge mo. Siya yung taga-absorb lahat ng problema mo. Siya lahat yung taga-absorb ng mga pinagdadaanan mo. Mauunawaan ka niyan. Pinagkakatiwalaan mo nga eh. Kaya nga kaibigan, di ba? Kaya kang pamilya. And also, nandyan din yung mga teachers natin para tulungan tayo. Nandyan, yung teachers natin na mahal na mahal na mahal kayo. At handa kayong tulungan sa abot ng kanilang makakaya. Okay. And then also nandito lang din ang non-government organization para tulungan kayo. Just one chat away lang kami, di ba? Ayan, yung mga teachers nyo, one chat away lang yan. Chat nyo lang, ma'am, sir, may problema po ako, pwede nyo po ba akong tulungan? Tutulungan tayo ng ating mga teachers. Tama po ba? Yan. And also, kapag ka nahihirapan kayo, number 2, take time to cry. Yan, hindi masamang umiyak. Hindi masamang umiyak. Kahit lalaki ka, kahit babae ka, take time to cry. Okay? Lalaki ka, sinasabi, kakaroon tayo ng mga misconception na ang tunay na lalaki hindi umiiyak. No, it's not. Hindi ganoon 'yon. Ang lalaki ay tao din na nasasaktan at kailangan ding i-release yung nararamdaman niya through crying. So take time to cry, umiyak ka kasi that's natural response to your pain, that's natural response to your mental health issues, yung mga anxiety mo, pwede mong i-release yan through crying. Diba? Iiyak mo yan. Kung gusto mong umiyak ka. Iyakan mo yung taong pinagkakatiwalaan mo. Iyakan mo yung teacher mo. Problema po ako, hindi ko na po kaya. Sasabihin sa'yo, kaya mo yan. Nandito lang kami. Para sa'yo. Diba? Marami kang supporting system. Diba? Number 3, find a source of joy. Find a source of joy. Maghanap ka ng magpapasaya sa iyo, 'di ba? Kung gusto mong mag-biking, mag-bike ka. Kung gusto mong kumain ka. Kung gusto mo gumala ka. Kung gusto mo ng mga bagay na and also explore new things, 'di ba? Mag-explore ka. Gawin mo lahat ng magpapasaya sa iyo. 'Di ba? Gawin mo lahat, gawin mo yung kung ano yung gusto mo na magpapasaya sa puso mo, yung hindi mo na maaalala na mayroon kang problema. Okay? Find a source of joy. And next, do your journals. Do journals. 'Di ba?
isa sa mga naging sandigan ko is I make journals, gumagawa ako nagsusulat ako, nagdo-drawing ako. Kaya this is one of my example ng journals. Ayan. I have journals here. Ayan. Sinusulat ko lahat ng mga gusto kong sabihin dito sa journal na to. Ayan, this is my birthday. Ayan. Ayan. So, this is my example ng journals. Yan, dito ko na ilalabas lahat ng aking mga sama ng loob, ng mga hinanaing sa buhay. Yan, dito ko lahat sinusulat. So I can be free from all my mental sickness. So yan. Sana ganun din yung gawin niyo. Ayos ba 'yan? Yan. Kahit hindi naman ganun yung design, kahit hindi naman ganun yung design, kaya isulat nyo lang lahat ng nararamdaman nyo, o kaya scribble nyo lang. Minsan pag na-stress ako, scribble nyo lang. Talagang makakatulong yun sa ating puso at sa ating isip. And lastly, pray to God. Ano man yung religion na sinasamahan mo ngayon, just pray to your God. Manalangin ka sa Diyos mo at magtiwala ka sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Baka hindi ka na lumalapit sa Kanya. Baka di ka na lumalapit sa Diyos. Diba? Hindi ka na nakikipag-usap sa Kanya. Baka kasi minsan nasisisi mo na siya sa nangyayari sa buhay mo, pero di mo naman siya kinakausap. Diba? Communication is a way para magkaroon tayo ng magandang relationship. And ganun din dapat tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng magandang communication sa Kanya para maintindihan natin yung plano niya sa buhay natin. Tama po ba? Kung naguguluhan ka sa buhay mo, pray to God. Kung wala ka mapagkatiwalaan na tao, just pray to God. Sabihin mo lahat sa Kanya. Lord, hindi ko na po kaya, nahihirapan na ako. Ano man yung religion na sinasamahan mo, pray to your God. Sabihin mo, Lord, Diyos ko, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan lahat ng pinagdadaanan ko sa buhay. Bigay mo lahat sa Kanya. Huwag kang magtira. Diba? Minsan nagiging selfish tayo eh. Diba? Lahat nung nasa puso natin, lahat ng pinagdadaanan natin, sinasarili natin. Hindi natin binibigay sa Kanya. Sabi ni Lord, akin na lahat yan. Para gumaan yung pakiramdam mo. Diba? So I just want to share this verse to you before we end this talk on the book of 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxieties for He cares for you. Diba? So ibigay natin lahat ng alalahanin sa Kanya kasi si Lord naghihintay lang sa atin yan. Hinihintay niya lang tayo na maibigay natin yung mga problema natin sa Kanya, yung mga alalahanin natin sa Kanya. Diba? So, bago tayo pumasok sa ating mga paaralan, dapat magkaroon tayo ng positive mental attitude sa buhay. Wag nating isipin yung mga problema natin, yung mga pangit nating nakaraan. Ang isipin natin yung present, yung ngayon. Kung ano yung pwede nating gawin ngayon. At isipin natin yung mga pangarap natin sa kinabukasan para sa ating pamilya, para sa ating sarili, para sa ating kinabukasan, para sa ating community. Ayun yung isipin natin. Alisin na natin yung pangit na nakaraan. Isipin natin yung ngayon at yung kinabukasan mo. I hope na may natutunan po kayo sa araw na ito. And bilang pagtatapos, meron po kaming activity na iiwan po sa bawat student. And ito po yung magsulat po tayo ng ating takeaways, kung ano po yung ating mga natutunan sa webinar po na ito. And isusulat nyo po sa piraso ng papel at ipapasa nyo po yan sa inyong ESP teacher. Yan. So maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Muli ako po si Christian Trillas, one of the resource speaker ng Campus Wakers Movement. Mag-iingat po tayong lahat and God bless us all po.